Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng Li-Ning Way of Wade 808 Ultra. Ito na raw ang pinakamalapit sa mga Kobe na sapatos sa panahon ngayon. Hindi, wow. Kaya guys, samahan nyo ako, i-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related video, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Sobrang curious ko kaya ako bumili sa isang reseller nitong 808 Ultra, no? Good thing, may mga contacts na tayo, may mga connection, kaya naka-discount ako. Pero alam ko, sobra talaga nitong mahal kasi jump pack nga ito sa technology and mala Kobe-like daw. Mala Kobe shoes daw ito. Ganun daw ang pakiramdam. First time ko makaramdam ng talagang legit na drop-in midsole. Wow naman! Wow! So talagang natuwa ako kasi iba pa talaga yung pakiramdam po nito, no? Talagang mararamdaman mo na gumagamit ka ng premium na sapatos, ng mamahalin na sapatos. And yung itsura rin niya talaga namang premium. Napakaganda ng itsura, tingnan nyo, may mga parang mga gold glitters pa, para talagang mamahalin. Hindi, talagang mamahalin to, no? Pero kasi pag tinignan mo talaga yung material, iba talaga, no? So pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material. So gumamit po ito ng mono yarn na material sa uppers niya, no? Yung parang tatlong layer to kung titignan, no? Parang textile fabric pala. No, yung pangalawang layer, tapos yung dulong layer, same ng material nitong nasa tang, which is yung mesh material, no? Yung pangatlo. So, tatlong layer, pero very breathable, halatang halata naman, very breathable pa rin po yan. Naka-carbon fiber po siya na heel counter, external heel counter. Naka-drop-in midsole nga po. Tapos marami pong infusing para sa kanyang durability. And syempre, dagdag support na rin. Speaking of durability, kahit mag-toe drag po kayo, tatagal po ito kahit papano. Kasi kung ito lang, tapos nag-toe drag kayo, ito lang na mesh, ito lang na parang mono yarn niya, masisira po kaagad to. Pero pag-usapan natin kung bakit ito naging sobrang sikat. Dahil dito po kaya ito naging sobrang sikat. Itong drop-in midsole niya. Meron po itong Pro Bar Lock. Ito po, no, na parang arch support po nila. No, para sa mga flat-footed dyan. And meron din po itong torsion plate na carbon fiber. Ito po, nasa etiketa naman po lahat. Ito po, nasa etiketa naman. Yan yung carbon fiber niya na torsion plate. Boom cushioning po, Li-Ning boom cushioning po yung ginamit, no? Full length, which is napakaganda. Ang galing! Ang galing! So talagang ginampak na yung technology nitong sapatos na to, no? Tapos titignan nyo pa yung loob, yung parang sock-like na mga material dito para hindi dumudulas yung heel ninyo. So dahil dyan guys, aesthetic and material, napakaganda naman. Wala na akong hahanapin pa. Nandito na lahat, ginampak na nila. Karapat dapat naman nabigyan ng 10 out of 10. No? Next, punta na tayo sa traction and outsole. Sikat naman na to sa kanyang traction. Hindi na natin kailangan pagtagalin, no? Gumamit po siya ng translucent outsole. Talagang translucent, kitang-kita yung yung nakalagay. Logo ng ng Way of Wade, tapos may ripple effect lang. And usually, no, ina-expect ko pag translucent na outsole, usually malambot-lambot yan. Hindi masyadong tatagal sa outdoor. Hindi siya matigas. Pero ito nagulat ako, matigas po ang kanyang outsole. And usually, yun din naman ang nadidinig ko sa iba. And totoo nga, matigas po talaga yung outsole niya. Naririnig ko sa iba na pang outdoor po talaga yung 808. Tama po talaga to, no? Pwedeng-pwede pang outdoor, pwedeng-pwede pa rin pang indoor. Parang for me, no, nasa gitna yung katigasan niya. Though naririnig-rinig na natin yung sobrang sikat talaga ng sapatos na to. Naririnig ko na yun, marami ng review nito. Squeaky rin siya, maingay po sa court. So, hindi na kailangan talaga patagalin. Sinabi ko nga kanina, 10 out of 10 po talaga traction and outsole nito. Next, punta na tayo sa safety and support.
Yung uppers niya, no, parang kung titingnan natin, magiging hindi supportive. Para kasing wala masyado support. Parang minimalist. Hindi nga siya bulky, no? Napaka, ano niya eh, parang nga siyang running shoes lang. Which is maganda. Yun nga, ganun yung mga Kobe shoes. Kaya maraming nagkakagusto dito kasi parang Kobe nga siya. Hindi bulky, minimalist, magaan, drop-in midsole, yung aesthetic niya, yung shape niya, parang Kobe. Perfect. Supportive pa rin, hindi kagad nasisira. No? Actually, itong drop-in midsole, ito palang very supportive na. Kita niyo yan, nag-act siya as a sidewall. Ayan, no? Ayan, ayan, dito na naman. So parang nandyan lang talaga yung paa mo, hindi siya kung saan pumupunta. Mga jab step mo, euro step mo, side to side. Ayan no, ini-stop ka niyan, may lockdown po talaga. Kahit dito pa lang sa drop-in midsole. For me, ang pinakamalupit ang support, itong kanyang heel counter. Which is, lagi ko sinasabi, very important po ang heel counter for me, no? Kasi ito po talaga yung nagle-lessen ng risk ng tapilok. Hindi naman po itong, outrigger, pero may outrigger din po siya. Ayan, no? Wow talaga yung support. Ang galing! Ang galing! Para akong naka-Shockwave 5. Ganun yung pakiramdam. Low cut na very supportive. Ito plus, meron pa siyang torsion plate na carbon fiber. And mararamdaman mo naman talaga may torsion support naman talaga. Twisting support. So iwas tapilok din po yan. So dahil dyan guys, support na naman, nagulat ako kasi bibigyan ko siya ng 10 out of 10 na naman sa safety and support. No? Next, punta na tayo sa fit and comfort. One piece body construction po ito guys. Para kayo naka-medyas, para kayo nagsuot ng medyas na yun na yung sapatos. No? One piece body po ito. Para talagang 1-to-1 fit po talaga to guys. Sobra yung fit. Iba talaga yung pakiramdam. Sana all. Though hindi siya masyadong padded. Gusto ko pa sana ng konting padding dito sa gilid and konti sa harap. Pero dito sa heel, tingnan nyo naman yung padding dyan. Very sufficient naman talaga. Very sufficient. Makapal po siya. Masarap sa heel, no? Yung step in comfort, dahil nga dito sa boom insole na to, malambot naman talaga, no? Kasi lang parang minsan, may dulas akong konti dito. Bakit kaya? Sana hindi na lang nila to nilagay. Parang okay naman to eh. Kumakapit na ako dito eh. Bakit pa ba to kailangang ilagay? Huwag kayo iiyak. Nakapagpapangit pa to. Pwede ba tanggalin to, guys? Pwede ko ba tanggalin to? Tapos okay. Tanggalin ko kaya. Basta yun, sayang. No, nakapagpabawas siya ng ganda ng fit. Napakaraming forefoot flex nito guys. Heel to toe transition. Para kasing running shoes to. Very mobile ka talaga dito. Siyempre napakagaan. Sobrang gaan nito, no? Sobrang gaan. Isa sa mga pinakamagaan na leaning shoes na na-try ko. And guys, natutuwa ako dito, no? Kasi wide po siya. No? So, pag galing sa talon, may space yung mga daliri ko para mag-spread. Which is healthy sa paa, which is healthy sa tuhod para wala ka maramdaman na pain dyan. Yun po yung natural na way para ma-absorb natin yung impact, no? Nag-i-spread talaga yung mga daliri. So, wag natin i-limit yun sa mga sapatos na very narrow. Stay away po tayo hanggat maaari kung pwede, no? Sa ganito tayong mga sapatos, no? Medyo wide. And ang kagandahan niya, parang flat, oh. So yung daliri ko talagang maganda yung lockdown ng daliri ko. Hindi tumatumbling-tumbling yung mga daliri ko, hindi pumupunta kung saan-saan, no? So yun guys, almost perfect na sana, no? Fit and comfort, 9 out of 10 po ko dito. Basta true to size po kayo guys, ha? Okay na okay to. Humingi lang ako ng konting padding dito, no? Pero kung makapal pa yan ako, panalong-panalo na talaga. Breathability, guys, next. Hindi na natin kailangan patagalin. Very breathable, guys. So good and tasty? Sobrang breathable. 100%. All throughout, pati sa side, oh. Pasok na pasok yung hangin. Dito, 100%. Huwag na natin patagalin. 10 out of 10 po talaga to sa breathability score. Next, punta na tayo sa cushioning. Napakaganda po ng cushioning setup nito, no? Kasi, nandun ka na eh. Yung paa mo nandun na sa
mismong cushion. Low to the ground. Guys, low to the ground. So you will feel quick, you will feel fast. Very responsive na sapatos to. Pang Kobe nga no? Pang guard, shooting guard talaga. Pero ang galing pa rin ng kanyang impact protection. Anyway, dun talaga sikat itong leaning boom cushion Talagang sikat ito no? So napakaganda. Very bouncy. Ang ganda ng energy return. Wala na akong masabi. Lalo na kung dito ka na nakaapak mismo sa foam. Plus, meron pang carbon fiber sa loob, no? Hindi na kailangan din patagalin. Hindi na kailangan i-explain masyado kasi sikat na talaga yung leaning boom cushion. Lalo na ito, guys, full length. So, panalo po talaga. Maganda ang full length na boom cushion. 10 out of 10 po tayo sa cushioning set. Next, sa price tag na tayo. Yun, doon tayo medyo natalo, no? Medyo mahal po talaga to sa Li-Ning store sa Lazada. Sa Li-Ning store, medyo mahal pa po siya. Nasa 6,000, 7,000 pa po. May nagsabi nga sa akin, nasa 10,000 daw tong Ultra. No? Sa 6,000, napakapanalo po nito. Napakapanalo. No? Kung may extra budget ka, kukunin ko talaga to ng ganito. No? Malapit na sa Kobe, lalo na yung mga Kobe fans dyan na gusto nila ng sapatos na ngayon, very recent, very advanced, maraming tech, ito, important, on a budget, on a affordable side, ito po yun, no? Kung mga nasa 6,000 talaga, bibili po talaga ako nito, hindi po magdadalawang isip ka na kung ganito kaganda yung itsura. No? So dahil dyan guys, kahit pa paano sulit pa rin naman siya, mataas pa rin ang bibigay kong score. 8.5 po ang ibibigay kong score sa price tag. No? Huwag kayong mag-alala guys, maglalagay po ako ng link dyan. No? Maglalagay po ako ng Lazada link ng Li-Ning mismo. No? Legit seller po yan. So huwag kayong mag-alala, konting dagdag na lang sa pera. Panalong-panalo naman na sa quality, no? Pero guys, kung naghahanap pa kayong mga iba pang Li-Ning shoes, maglalagay po ako ng link dito. Yung bilog po dito, pakipindot na po para makasubscribe po agad kayo para like and updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!